Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas.
sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig Pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan niyo po siya ng pinakamataas na karangalan. Sapagkat, Ama, sa inyo nagmumula ang lahat ng karangalan sa bawat tao na nilikha niyo, na kayo lamang ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Ilayo niyo po siya, Ama, sa masamang karamdaman. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan at ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene at si Amy at ang kanilang mga anak. Patuloy niyo po siyang patnubayan at maging huwaran siya ng lahat ng mga tao na mga naglilingkod sa bayang Pilipinas, at maging mapagpakumbaba at laging manalangin sa Diyos na dakila. Maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako sa aking panalangin, na maghari nawa ang kapayapaan, Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo ay yumuko at tayo'y manalangin sa Diyos na hindi nating nakikita, ngunit sinasamba natin siya sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami
sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian,
kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin, Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa aming mahal na Pangulo, binabakurang kita ng makapangyarihang pangalan ng ating Amang si Yahweh at ng ating banal na Espiritu at ng ating Panginoon Hesukristo, na iligtas ka sa lahat ng mga nagngangalit, na panlalait at paninirang puri sa iyong pangalan. Sila ay lagi mo patawarin at lagi kang magpakumbaba at linisin ka na makapangyarihang dugo ng ating Panginoon Hesukristo, na ibinubo niya sa krus doon sa Kalbaryo nang siya'y ipako sa krus. Nagbubo siya ng kanyang dugo bilang pagpapatawad sa mga kasalanan na ginagawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang payo ko sa iyo, mahal na Pangulo, kaya ako naririto sa ganitong kalagayan, mahal kita, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko ang iyong paglilingkod dito sa bayang Pilipinas ay isang matagumpay na pinuno o presidente ng bayang Pilipinas. At maghari nawa ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong puso, sa iyong isip, at sa iyong kalooban. At maghari nawa ang kapayapaan, pag-ibig, at katarungan. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan.
Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang, aming Amang nasa langit. Aming banal na Espiritu at ang aming Panginoon Hesukristo. Upang ang gawain ito ay pangunahan niyo nawa. Ang hangad ko, Ama, ay ang pagtatagumpay. Ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Kung may pandinig ka, tayo ay makinig. Minsan nanalangin si Jesus, pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan. Isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maiahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababang pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang iyong anak kung humihingi ng isda? Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog?
Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul ng prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi sa kanila, babaksak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noong nagilalas ang mga tao. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpakilala ka na ang Diyos ang sumasa iyo. Kung maghigmaksik si Satanas laban sa kanyang sarili, papaanong mapapanatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahan, ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinaggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Samantalang dumaraksa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila, maliban sa palatandaan ang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila sa naninirahan doon, kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung papaano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan.
sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang o kaya ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao ay makita nila ang liwanag. Kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kapag malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdidimlan ang buo mong katawan. Kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim, ito'y lubos na maliliwanagan na para bang tinatanlawan ka ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos magsalita si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang maingkay at pumunta siya sa bahay nito pagdulog sa hapag. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob niyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ngunit ay pamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumakain si Jesus nang hindi muna naguhugas ng kamay. "Mga hangal, hindi ba ang may likha ng labas ang siya rin may likha ng loob? Kawawa kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yebabwena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayong mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpupugayan kayo sa mga liwasang bayan." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan pati kami kinukutya mo. Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propeta, pinagpapapatay ng inyong mga magulang. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Sa ganitong paraan kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginagawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito sinasabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga pastol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba." Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias,
na pinatay sa pagitan ng dambanang, sunugan ng handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalakpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon tinuliksa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay. Sa gayon, lalakpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kawawa kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok, upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa Ama ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga. 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nananalangin sa ating dakilang lumikha. Para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh. At ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman, kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiyang manalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag naman kayong sosobra sa 7 at huwag naman kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugot sa kanyang harapan, kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat
iyan ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, iyan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan. Kakilala sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po Ama. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimla ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating Banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Sa lahat ng mga tao na narito sa bayang Pilipinas at mga nasa ibang bansa, mga OFW, at sa lahat ng mga vlogger, at sa lahat ng may takot at nagmamahal sa ating Panginoon. Pakinggan niyong mabuti itong aking sasabihin. Kaya ang aking sinasabi sa aking gawaing ito, tulad ng Amen, 7 Amen,
Ito ang kapangyarihan ng Diyos nang likhain niya ang langit, lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Ang katumbas ng isa, amen, ay ang araw ng Lunes. Ang Martes, amen. Ang Miyerkules, amen. Ang Huwebes, amen. Ang Biyernes, amen. Sabado, amen. At ang Linggo, amen. Sapagkat nang likhain ng Diyos ang buong sanlibutan, ang buong universe, alam nyo ba, ang amen ay isang paggalang, isang malaking paggalang sa Diyos. Kung ikaw ay kumikilala sa kanyang pangalan, tiyak na makakamtan mo na ikaw ay tutubusin niya sa buhay na walang hanggang. Sapagkat sinasabi mo sa iyong sarili na nagmumula sa iyong mga labi at sa iyong isipan at sa iyong kalooban at sa iyong puso, ang salitang amen ay isang malaking paggalang sa Diyos. Hindi nyo ba napapansin pag ako'y nananalangin sa gawaing ito, tulad ng Ama namin, 7 Ama namin, tulad ng aking awitin, purihin ng ating Ama, purihin ating banal na Espiritu, purihin ng ating Panginoon Jesucristo, 7 beses kung inuulit. At sa aking mga ginagawa sa araw-araw, ito'y natuklasan ko. Basahin ninyo buhat ng likhain mula sa Genesis, ang buong universe, ang buong mundo. Nilikha ng ating Ama ang mga bagay na ito sapagkat ito'y ayon sa kanyang kalooban. At siya'y nasiyahan sa kanyang ginawa nung lumabas na si Eva at si Adan. Naroroon na dumarami na ang tao sa buong sanlibutan. Kaya tayo ay laging magpasalamat. Akala nyo ang aking ginagawa ay isang katha lamang sa aking sarili, o nahandito ako sa YouTube ay para kumita ng pera. Hindi ganun ang aking hangarin. Ang hangarin ko, ang lahat ng mga tao na namumuhay dito sa buong sanlibutan, lalong-lalo na naririto ako sa bayang Pilipinas na lupa nating sinilangan. Ang hangarin ko, lahat tayo ay magbalik loob sa Diyos. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating banal na makapangyarihan sa lahat at sa ating Panginoon Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Huwag tayong sasamba sa mga larawan na ginawa ng tao, tulad ng mga ribulto, at kung kayo'y may mga alahas na may krus na may nakapako doon sa krus na yun, alisin nyo ito. Kung maaari, ibenta nyo, sirain nyo, sapagkat ang ating Diyos ay mapanibuguin. Ayaw niya na tayo ay mapahamak dahil sa ginagawa natin sa ating sarili. Para bang tayo'y naniniwala sa mga ribultong iyon, lalong-lalo na yung mga humahawak dito.
Alam nyo ba, katulad na nangyayari doon sa pag-araw ng mahal na araw, ang mga rebulto, prosesyon, at pumapasok sila sa sambahan nila, may hawak silang panyo at ipinupunas doon sa mga rebultong kahoy. Ang sabi nila, pag nagawa nila yung mga bagay na yon sa kanilang karamdaman, ipinapahid yung panyo na yon, ay nawawala ang kanilang nararamdaman. Yan ay espiritu ng kadiliman. Bakit? Kayang gawin ni Satanas ang mga bagay na ang tao kung may karamdaman ay gumaling sa isang iglap. Ngunit iba ang pamamaraan ng Diyos pag tayo sumamba sa Kanya sa pangalan, espiritu at katotohanan. Sa araw-araw na ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Alam nyo ba, tayo ay Kanyang iingatan saan man tayo pumaroon. Binigyan tayo ng paa upang tayo makarating sa ating paroroonan o sa pupuntahan. Binigyan tayo ng kamay at ito'y nakagagalaw at nakakahawak tayo sa mga bagay na gusto nating hawakan, lalo kung tayo nagluluto ng pagkain sa araw-araw. Binigyan tayo ng mata upang tayo makakita kung tama ba ang ating nakikita. Binigyan tayo ng ilong para tayo ay makahinga, para ang ating katawan lupa ay makalabas-pasok dito sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Binigyan tayo ng mga bibig upang tayo makapagsalita at tayo makapanalangin sa Diyos na dakila, at tayo makapanalangin ng pitong Ama namin sa araw-araw. Binigyan tayo ng mga taenga upang tayo makarinig kung ano ang sinasabi ng kaharap natin, ay siya naman nating naiintindihan. Binigyan tayo ng isip para tayo makapag-isip ng mga bagay na gusto nating gawin, lalong-lalo na yung maganda, huwag yung kasamaan, sapagkat ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Sa pamamagitan ng ating mata, ng ating isip, ng ating bibig, ng ating puso at kalooban, ayaw niya tayong magkasala. Ngayon, sa umagang ito, ang espiritu na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay mabuti, di ba? Kaya ka naririto at gumagalaw ang buo mong katawan lupa dahil sa espiritu na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na ating Amang makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng bagay at ang ating banal na espiritu. Ang ating Panginoon Hesukristo bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang ang lahat ng kasalanan ng tao at ang ginagawa ng tao ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Pinasan niya yun, buhat ng ipako siya sa krus. Pinasan niya iyon. Hindi ba tayo nahihiya sa Diyos?
Kung tayo namumuhay lang dito na para bang pansarili lamang nating kalooban ng nasusunod. Ngayon, may gawain tayo ngayon na tiyak nagigisingin kayo sa pamamagitan ng gawain ito, na malalantad ang lahat ng inyong mga ginagawa. Sapagkat ang ating Diyos na ating Ama at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo, nangamatsyag siya sa bawat isa sa atin. At ang Espiritong ipinagkaloob sa inyo, pag yan ay nawala at sumakabilang buhay ang inyong katawan lupa, ang katawan lupa ay babalik sa alabok sa lupa. Ngunit ang Espiritu ng gumawa at kumilala sa Diyos at namuhay na may takot sa Diyos, yun ang kukunin ng ating Amang nasa langit upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga masama sa dagat-dagatang apoy, doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin dahil sa ginawa nilang kasalanan. Nahandoon, hindi sila nakahingi ng tawad sa Diyos. Hindi sila namuhay na may takot sa Diyos. Hindi sila kumilala sa ating dakilang lumikha na lumalang ng langit, lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin. Kung sa inyong sarili na kayo'y nagdudunong-dunungan na para ba kayo ang Diyos sa inyong sarili, alisin niyo yan. Sapagkat sa isang kisap mata, pag dumating na sa iyo ang parusa ng Diyos, baka hindi mo makayanan ang parusang iyan. Babaksak sa iyo ang galit ng Diyos. Mula ngayon o magpakailanman, una ngayon na tayo ay mamuhay na may takot sa Diyos. Ang ating Diyos ay buhay, kaya marapat lamang na tayo'y kumilala sa lumikha sa atin at nagbibigay ng biyaya sa atin sa araw-araw. Kung walang Diyos, wala rin tayo rito. Sino ang lilikha sa atin? Yung iba hindi naniniwala na walang Diyos. Akala nila sinilang lang sila rito para silang mga kabuti na tumutubo sa kalupaan. Pag ganyan ang iyong kalooban, ang iyong katwiran, tiyak na ikaw ay mapapahamak sa iyong buhay at sa darating pang buhay. Sana naintindihan nyo ang lahat ng aking sinabi. Ginagawa ko ito hindi para itaas ko ang aking sarili. Ginagawa ko ito upang ang mga tao ay ito ang kalooban ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal ko ang Ama at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ako nasa ganitong kalagayan. Ginagamit niya ang aking mga labi, ang aking bibig, ang aking isip, ang aking kalooban
ang aking puso upang maipahayag ko ang mabuting balita ng ating Ama at ng ating Panginoon Jesucristo. Sumainyo nawa ang kapayapaan mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Diyos na buhay na ating kinikilala, Diyos amang makapangyarihan, Ama ko, Banal na Espiritu, Panginoon Jesucristo, Amang Yahweh, yan ang kanilang pangalan. Sa pangalan ng Ama at ng Banal na Espiritu, at sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat sa Diyos na buhay. Ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Minsan nanalangin si Jesus pagkatapos niyang sinabi niya sa isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan. Isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maiahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong makakain.